Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo po ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at lahat tayo naririto sapagkat mahal tayo ng Diyos. At nandito rin kayo, dumayo pa kayo, dahil naniniwala ako, mahal ninyo ang Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. So paumanhin po kung medyo nakataklob at medyo hindi tayo makapunta sa likod para makapahalik. Inaayos po natin, nililinis natin ang ating dambana para lalong magbigay papuri at parangal sa ating mahal na poon. Lalo na kapag dumating ang panahon na pupunta rito, lalo na po ang mga obispo ng Pilipinas para formal na ideklara ang ating simbahan bilang pambansang dambana. At awa ng Diyos, maipagdiwang din ang pambansang kapistahan para kay Jesus Nazareno. At ito ay lahat ginagawa natin para sa ating mahal na Panginoon. Kaya palakpakan natin uli ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At sa Martes po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Quiapo. Dito lang po sa Quiapo siya matatagpuan, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. At ito po ay ating pinapanumbalik. Sinimulan po ito ni Monsignor Ding na dati-rati po, bago maggera,
ay mayroong devosyong ganito sa mahal na ina. Kaya't sa darating na Martes 15, kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na ina, ay ipagdiriwang natin. Kaya makita niyo po ang kanyang imahe dito sa harapan at sa likuran. Sa Quiapo lang po makikita ang larawan ng imaheng ito ng ating mahal na ina. Buena hora, magandang panahon, buenas ika nga. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Kaya kung makakabalik po kayo sa Martes, ay welcome po kayo. Mamiesta kayo. Hindi ko lang alam kung may handa. Marami naman pagkain dyan sa labas. Kung tatanungin ko po kayo at masusin yung pinakinggan ang Ebanghelyo ngayon, ilan ang naging himala ni Jesus Nazareno? Marahil ay sasabihin ninyo, 2 ang ginawang himala ni Jesus Nazareno. Ang naglakad sa tubig at ng kanyang hininto ang bagyo at malakas na alon. Tama po yun. Maglakad sa tubig. Hindi naman natin kaya maglakad sa tubig. At pahupain ang bagyo at alon. Ngunit alam niyo po, naniniwala ako, may isa pang himala na ginawa si Jesus Nazareno na mas babagay sa atin. At ito ay pinakalma niya ang kanyang mga alagad. Sa katunayan, bago pa niya pinahupa yung bagyo, bago pa niya hininto ang mga alon, binigyan muna niyang kapanatagan at kapayapaan ang kalooban ng kanyang mga alagad. At sabi ko nga ho, yung himalang iyon ni Jesus Nazareno, mas bagay sa atin. Aanin mo naman yung maglakad sa tubig. Kung sa Pasig ka maglalakad, sa baho nun, baka himatayin ka rin. Yung bagyo, hindi naman araw-araw ang bagyo. Pero araw-araw, napakagandang biyaya ang ikaw mismo pahupain ang iyong kalooban. Bigyan ka ng kapayapaan, kapanatagan ng ating mahal na Panginoon. Natitiyak ko sa mga nagsisimba rito, kaya ka nandito ngayon sa Quiapo. Gusto mo, no? Gulong-gulo ka na sa buhay mo. Litong-lito ka na. Ang dami mo ng bagyong pinagdaraanan. Parang ang lalaki na ng mga alon, nakala mo, halos nalulunod ka na. Kaya ka tumatakbo dito sa simbahan. Gusto mo ng konting kapanatagan. Gusto mo ng kaliwanagan sa buhay. Di mo alam, saan ba ako pupunta? Gagawa ka siguro ng mahalagang desisyon. Mag-a-abroad ba ako o hindi? Pipiliin ko ba itong trabaho ito o hindi? Mananatili pa ba ako dito sa pamilya ko o hindi? Gulong-gulo na tayo. Kaya nga tayo dumudulog sa ating mahal na Panginoon para bigyan tayong kapanatagan. At ito ang himala na ginawa ni Jesus Nazareno. At papaano daw? Papaano pinahupa ni Jesus Nazareno ang naguguluhan at natatakot? Yun, takot. Iba sa atin siguro ngayon, nilalamo na ng takot. Ang dami mong kinatatakutan sa buhay. Takot ka sa sakit. Natatakot ka dahil yung mahal mo sa buhay ngayon, may sakit. Natatakot ka. Ayan, enrollment na. Tanong ka na ng anak mo, pang tuition, di mo alam, saan ka kukuha? Natatakot ka, baka matanggal ka sa trabaho. Dami nating kinatatakutan. Kaya tayo bumabaling sa Kanya. Pahupain man muna. Hindi man agad humupa ang mga bagyo, ang mga alon, ang mga unos sa buhay. Simulan muna sa atin. Tayo muna ang pahupain.
At papaano raw ito ginawa ni Jesus Nazareno? Nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Sa Tagalog, ang nilagay po ng mga tagasalin ay si Jesus ito. Ngunit sa orihinal na Griego, ang sinabi ni Jesus, ego eimi. Nang ibig sabihin, ako ito. Ako ito. Hindi niya sinabing si Jesus ito. Be not afraid. It is I. Bakit daw yun ang sinabi ni Jesus Nazareno? It is I. Hindi lang siya nagpapakilala na si Jesus ito. May mas malalim siyang gustong ipahiwatig sa kanyang mga alagad. Nang sinabi niyang, ako ito. Sa lumang tipan, nang nagtanong si Moises sa Diyos, nung sinusugo siya, nagtanong si Moises sa Diyos, sabi niya, sino po kayo? Ano ang sasabihin ko pag tinanong ako ng mga tao, sino ang nagsugo sa iyo? Ang sabi ng Diyos kay Moises, nung nagpakilala ang Diyos kay Moises, sabi niya, sabihin mo sa kanila, ako si ako. Ako ito. I am who am. Ang ibig sabihin nito, hindi lang sinasabi ni Jesus yung pangalan niya. Hindi lang niya sinasabing, ako yung kaibigan ninyo, kasama ninyo. Ang sinasabi ni Jesus, ako ay Diyos. Ako ay Diyos. Ito ang pagpapakilala, pagpapahiwatig, pagpaparamdam ni Jesus para maging panatag ang kalooban ng kanyang mga alagad. Para mawala ang kanilang takot. Ako ang Diyos. Ngayong linggong ito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, ako ang Diyos. Maraming bagyo, maraming alon, maraming pagsubok, tandaan mo, ako ang Diyos. Ako ang makapangyarihan sa lahat. I am in control. I am in charge. Ako ito. Araw-araw mga kapatid, nagpapakilala, nagpaparamdam, nagpapahiwatig ang Diyos. Siya ang Diyos. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya wag mong solohin ang problema mo. Huwag kang maiinis pag hindi ka makahanap ng solusyon sa lahat ng bagay. Kapag hindi mo mahanap lahat ng sagot sa lahat ng tanong, hindi ikaw ang Diyos. Hindi pera ang Diyos. Hindi kung sino man politiko ang Diyos. Kahit kaming pare, hindi kami ang Diyos. Si Jesus ang Diyos, ang makapangyayari sa lahat. At papaano raw nagpahiwatig ang Diyos? Papaano nagpakilala si Jesus? Paano natin mararamdaman si Jesus? Sa unang pagbasa, narinig natin si Elias. Bago yung tagpong ito, tagumpay siya. Napatunayan na ang Diyos niya, ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. Tinalo niya yung mga propeta ni Baal. Pero anong nangyari? Hinahabol siya ng hari. Papapatay siya nung hari. Kaya nagtatatakbo si Elias at masamang-masama ang loob. Gusto na nga niya magpakamatay. Pero sa gitna ng kanyang pagkatakot, nagpakilala ang Diyos. At papaano raw nagpakilala ang Diyos? Nung una daw, may dumating na malakas na hangin, pero wala doon ng Diyos. Sumabog ang bundok, may malakas na lindol, wala doon ng Diyos. Kumiglat, nagliyab ang langit, akala ni Elias nandun na ang Diyos, wala doon ang Diyos. Pagkalipas nun, may banayad na tinig. Banayad na tinig. Mistulang bulong. Nandun ang Diyos.
Minsan nakala natin ang Diyos nasa mga kababalaghan. Pero kadalasan mga kapatid, wala doon ang Diyos. Hindi mo doon mararamdaman at maririnig ang Diyos. Minsan sinasabi natin, mahal na pong Hesus Nazareno, magparamdam ka, sumagot ka. Inaasahan mo, may huusok, magpapakita si Hesus Nazareno sa iyo. Hindi doon kadalasan. Hindi magkakaroon ng mga kababalaghan. Bagkus sa banayad na tinig. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, anong ginawa ni Hesus Nazareno sa kanyang mga alagad? Pinahupa niya, pinatahimik niya. At sa bandang huli, pinatahimik din niya ang kapaligiran. Hinintunan niya ang bagyo. Sapagkat sa banayad na tinig, sa katahimikan, doon natin maririnig, matatagpuan, mararamdaman ang Diyos. Opo mga kapatid, maingay. Dito nga sa Quiapo, maingay dyan sa labas. Magkabilang gilid, maingay. Pero kayang maging tahimik ng ating puso. Lalo na kapag lagi tayong nakatingin at nakatuon sa Kanya. Bakit daw lumubog si Pedro? Naglalakad na eh. Ang ganda na. Nung pinahupa siya ni Jesus, sabi, huwag kang matakot. Si Jesus ito, maglakad ka nga dito. Naglalakad na si Pedro. Pero nung tumingin siya sa mga alon, doon siya lumubog. Nakatingin siya nung una kay Jesus. Pero siguro nung medyo kampante na siya, ay, nakakalakad na ako. Kung saan-saan na siya tumingin, ayun, lumubog siya. Nilamo na naman siya ng takot. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo minsan lumulubog kung saan-saan tayo tumitingin. Tingin lang tayo kay Hesus Nazareno. Kaya natutuwa po ako, alam niyo po, bilang pari, nababagbag ang aking kalooban. Lumalambot ang aking puso pag pinagmamasdan ko po kayo. Kitang-kita ko kayong lahat dito na pagupong-pagupo nyo. Nakatingin kayo sa Kanya. Nakikita ko yung mga lumuluha sa inyo. Nangungusap ang mga mata ninyo. Umuusal at bumubulong kayo. Nakatingin kayo sa Kanya. Sana mga kapatid, wag lang sa simbahan tayo nakatingin sa Kanya. Paglabas natin dyan, nandyan ang mga alon, nandyan ang bagyo, nandyan ang mga unos ng buhay. Sa mga panahon na tayo dumadaan doon, tumingin tayo kay Jesus. Huwag kang titingin kung kani-kanino. Kaya ka nade-depress. Pagtingin ka ng tingin, ano ba yung suot ng kapitbahay ko? Ayan, nainggit ka, nainis ka. Nakita mo yung iba. Tingin tayo ng tingin. Tingin ka ng tingin sa social media. Tingin ka kung ano ng mga palabas. Tingin ka ng tingin at dinig ka ng dinig kung kani-kanino na mga salita. Kaya tayo nade-depress, kaya tayo naiinis, kaya tayo nalilito. Pwede ho ba tumingin tayo kay Hesus Nazareno? Wag lang sa simbahan. Manahimik tayo at makinig sa Kanya. Meron daw isang binata na talagang gulong-gulo na sa buhay. Pinuntahan niya yung kaibigan niyang matandang pari para humingi ng payo. Galit na galit tong binatang to. Sabi niya, ayoko na. Sawa na ako. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nakita niyo matandang pari, nasa kabilang dulo ng kwarto. Sumigaw pa siya, hindi makapag-antay eh. Father, ano bang gagawin ko? Naka-face mask yung pare. May naririnig siya pero hindi niya maintindihan. Palapit siya ng palapit. Sabi niya, Father, ano ba talaga? Totoo bang may Diyos? Bakit ang dami-dami kong problema? Hindi naman siya nagpaparamdam. Hindi niya sinasagot ang dasal ko. Napansin niya, nagsasalita yung pare pero hindi pa rin niya maintindihan. Hanggang sa dumating yung halos magkaharap na yung mukha nila. At doon niya narinig ang pare. Ano raw sinabi ng pare? Kadalasan
bumubulong ang Diyos para manahimik tayo at lumapit tayo sa Kanya. Di ho ba pag bumubulong ang tao, anong kailangan mong gawin para marinig mo ang bulong? Tumahimik ka, kasi pag maingay ka, hindi mo maririnig ang bulong. At pangalawa, mas importante, lumapit ka. Sabi nga nung pari, kadalasan bumubulong ang Diyos para tumahimik ka at lumapit ka. Ngayong linggong ito, yun din ang gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno. Manahimik ka, lumapit ka. Baka kaya hindi mo siya marinig, napapalayo na ang buhay mo sa Kanya. Paminsan-minsan ka lang lumalapit sa Kanya. Baka kadalasan nalululong ka sa ingay at gulo at doon ka mas nakatingin kaysa sa Kanya. Manahimik ka, lumapit ka, huwag kang matakot, ako ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tumingin tayo kay Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami uli. Patuloy na naglalakbay sa buhay. Maraming bagyo, maraming unos, malalaki ang mga alon ng problema, maraming tanong, maraming kalituhan. Minsan hindi namin alam kung saan kami babaling. Minsan natutokso kami kung kanino kami aasa. Kaya kami naririto ngayon, sa iyo kami tumitingin, sa iyo kami bumabaling, sapagkat nasa inyo ang lahat. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang makapaghihinto sa lahat ng mga alon at bagyo ng buhay. At higit sa lahat, kayo ang magbibigay kapanatagan sa aming buhay. Hindi man agad mawala ang bagyo, hindi man agad malutas ang problema, bigyan niyo po kami ng lakas, kapayapaan, at tibay ng loob. At mahal na pong Jesus Nazareno, salamat at lagi kang nagpaparamdam, nagpapahiwatig, hindi lang dito sa simbahan, kundi araw-araw sa aming buhay. Nawa, marinig namin at maramdaman namin at masunod namin ang inyong mensahe at paanyaya. Nawa, manahimik kami lagi sa aming puso. Lumapit kaming lagi sa iyo para maramdaman namin ang iyong kapangyarihan. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kami matatakot kahit marami at malakas ang bagyo sa buhay, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Amen. Amen.